So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, bigyan natin ng komentaryo at analysis itong pagsulpot ni Juan Ponce Enrile. So unang tanong ko dito sa inyo kasi paglalaruan natin ang kaisipan nitong balitang to. Ito yung kinukonsider kong balita which is dyan tayo magfo-focus. Na ang sabi dyan, PBBM against VP impeachment but seriously considers GPE stance. So paglalaruan natin yung kahalayan na yan, ibig sabihin bigyan natin ng analysis, ng komentaryo. Unang tanong ko dyan, mga minamahal, do you think na itong si GPE, itong si Juan Ponce Enrile is parte po ng game plan ng ating presidente? Do you think makukonsider natin na baka maybe itong si Juan Ponce Enrile ay parte po sa plano ng ating presidente? Or else, pangalawa, maikukonsider ba natin na this is a strategic move ng ating presidente? Kasi, lagi nilang sinasabi na our president is very weak, bangag, addict, di ba? Like, ganun nila laitin, yurakin, babaan ng moral, ng tingin ang ating presidente. Like, parang hindi marunong lumaro sa usaping politika. Kasi 'di ba itong si former President Duterte na babrand siya, natatag siya sa isang branding na ang tawag sa kanya is chess master. So, political chess master daw itong si FPRRD. Magaling daw po lumaro ng politika. So ngayon, mga minamahal, kasi yung statement ni Juan Ponce Enrile, wala po siyang magkakaroon or hindi po siya magkakaroon ng utang na loob doon. Kaya, pwedeng, I think, naging way siya para maihayag yung boses na ituloy isulong ang impeachment. Pero, on denial. Posibleng on denial ang ating presidente na, ayaw niya sa impeachment. Pero, mapapansin ninyo na may movement na ginagawa ang ating presidente. Pwedeng ganon. Kung pag-uusapan natin at paglalaruan natin yung kahalayan ng isip ng balitang ito. Kasi 'di ba ang sabi diyan, PBBM against VP Sara impeachment. Against po ang ating presidente na ma-impeach itong si VP Sara. But may nakalagay na but kino-consider nila mga minamahal. They are seriously considering the statement of Juan Ponce Enrile by saying na open daw po sa opinion itong ating presidente sa kanyang mga cabinet official. Lalo pat kung itong cabinet official na to, alam naman natin na meron talagang maiaambag. Merong alam. Kasi, si Enrile nga nakapag-survive sa panahon ng mga dinosaur. Sa panahon pa kaya ngayon ng mga puro crocodile. Kasi, tingnan yung statement ni Juan Ponce Enrile Ano lang natin ng a little bit. Balikan lang natin. Ano yung sabi ni Juan Ponce Enrile? Ang pinaka-highlight niya dyan mga minamahal, yung rule of law. Diba? Anong sabi dito ni Enrile? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of person? And then, dagdag niya, impeachment is just a constitutional legal process to remove government official from his office if there is a ground and evidence to support it. So ngayon, sinasabi ni Juan Ponce Enrile na bakit nyo pipigilan, bakit nyo didiktahan? 'Di ba? Itong impeachment, kung meron namang nakikitang grounds, kung meron namang nakikitang violation, then why not? Kasi kung babasahin natin, itong buong statement na binitawan ni Juan Ponce Enrile, ang ibig sabihin niya lang dyan is huwag magpadikta, huwag kayong mandikta. Di ba? Yan yung kanyang yan yung kanyang message. Kasi, once na makinig, imagine nyo na lang once na makinig itong ating presidente sa boses ng INC, ng Iglesia ni Cristo, possible yung mga susunod din na presidente matatakot dito sa isang grupo. Kung ano yung magiging boses na ng grupo na to, magiging asu-asuhan.
magiging underdog na lamang ang susunod na presidente kung susundin ng ating Pangulo yung gustong mangyari ng INC. Hindi ba pwede na lang sabihin na against sila sa impeachment, pero kung meron namang nakikitang rule of law, meron namang nakikitang violation, then hayaan natin yung rule of law. Di ba? Pwedeng against sila sa impeachment, pwede naman nilang sabihin yun, pero hindi nila pwedeng hikayatin. Di ba? Ang ating presidente, lalo pat may mga co-equal separate power yung mga yan, hindi nila pwedeng diktahan ang ating Pangulo na, ay hindi, huwag ito yung gawin mo. Makinig ka sa amin kasi ganito kami kalaki. Hindi pwede yung ganun. Kasi ano to tawag dito, may paglalarawan pa nga dyan siya detrimental precedent. 'Di ba? Alam niyo yung detrimental precedent, mga minamahal, kapag inalaw nila yung logic ng INC, 'di ba? Magiging underdog na lamang ang ating presidente sa isang relihiyon, sa isang grupo. At saka beside, mga minamahal, bakit nakikialam ang INC sa usaping politika? Hindi ba nila alam na mayroong tinatawag na separation ng church and state? Pero yung aking kahalayan dito sa mapaglaro kong isipan, kinukonsider ko na baka maybe itong statement ni Enrile is just a strategic move or plano ng presidente, pero meron tayong pangatlo. Ito yung pangatlo na tinutukoy ko. Or else, talagang takot lang itong si Juan Ponce Enrile sa mga possible consequences near in the future. So, ngayon pa lang, meron na siyang warning. Pwedeng ganon. Kasi ano yung sabi dito ni Juan Ponce Enrile? Are we prepared and ready to face the long-term consequences of the INC move? So doon, may hila itong si Enrile na, pwede nating ilagay yung kanyang binitawang salita dito sa baka nagki-care lang naman ng bansa. Itong si Juan Ponce Enrile. Kasi yung long-term effect naman talaga nitong mga minamahal, isipin nyo once na sinunod ng presidente, yung gusto ng isang grupo, ng isang relihiyon, ma-under, di ba, yung gobyerno. Kasi pwedeng palabasin ng ng INC, 'di ba? Or ng grupo. Hindi ka makakakuha ng boto kapag hindi mo kami sinunod. Wala kang makukuhang boto kapag hindi ka sa amin sumunod. Pwedeng ganun. Pwede silang meron silang dalawang participation. Kailangan mo ako, kailangan kita. 'Di ba? Pwedeng ganun. So hindi naman pwede na ang ating presidente is puppet. Kasi doon na talaga magja-jump yung conclusion na to. Magiging puppet ang ating presidente. Diba? So, sa tingin nyo, mga minamahal, tinatago lang ba ng presidente, diba, itong impeachment sa pamamagitan na ginawa nilang tagapahayag itong si Enrile? Or baka malay nyo, mga minamahal, ayaw lang talaga ng ating presidente na ma-impeach itong si VP Sara. Pero kasi napaka-imposible Hindi naman sa sinasabi ko na gusto ng ating presidente talaga na mawala itong si VP Sara. Pero kinukonsider ko na isang beses lang naman nagsalita itong ating presidente na wag i-impeach kasi si Sara is not important. Ang isip ko kasi doon, kaya ayaw niyang ma-impeach itong si VP Sara, it is not because, una, number games. Di ba? Alam niyo yung number games? Kapag magpapa-impeach ka, kailangan numero. Pangalawa dito yung time. Magpa-impeach ka, mahalaga yung oras. Magmi-midterm election na. Kaya ko kinonsider yung sinabi ng ating presidente na wag muna nating impeach itong si VP Sara kasi number games ito. Lalo pat nandyan si Bato, si Go, sino pa ba? Yung mag-inang Villar, mag-inang Villar, magkapatid na Cayetano, si Aimee, yung Ejercito, si Jinggoy Cutie, diba? Si Binay. So, number games nga, mga minamahal, itong impeachment. So, kinukonsider ko na siguro, I think, sinabi ng presidente na wag ma-impeach itong si VP Sara kasi kailangan marunong lumaro. Kailangan laruin to. Kasi kung
pipilitin ng ating presidente, kunyari, naakyat na dyan sa upper chamber, kapag pinilit ng presidente na kailangan ma-impeach itong si Sara Duterte, kailangan niyang mamulitika, which is papangit ang kanyang imahe dyan. Diba? Oh, nagigets niyo ako, mga minamahal? Yun yung kinukonsider ko na siguro, maybe, kaya yung sinabi ng ating presidente. Pero yung punto ko kasi dito, imposible naman na yun yung talagang voice ng ating presidente. Siguro, maybe, ayaw niya. Ayaw niya lang. Sa kanyang opinion, sa kanyang perspective, sa kanyang pananaw. Pero, hindi pwede na laruin ng mga kongresista itong impeachment na susunod sa grupo, susunod sa isang relihiyon. Hindi pwedeng ganun. Kasi, imagine kung itong ating gobyerno nga, ang ating presidente mismo, kinonsider niya yung opinion ni Juan Ponce Enrile, dapat yung mga kongresista din must do their job. Diba? According to the provision of the Constitution. Especially, yung rule of law. Gets niyo ako, mga minamahal? Alright, ngayon, gusto kong hingiin yung komento ninyo. Sa tingin nyo ba, itong pagsulpot ni Enrile, kasi hindi naman to talaga nagsasalita Never to nagsalita. Gets nyo, mga minamahal? Hindi to nagsalita si Enrile. Once in a blue moon lang yan magsalita. And have you ever wondered na siya lang talaga yung tumira at nagbigay ng a little bit perspective dito sa ginawang rally ng INC? Siya lang yung nagbigay ng komentong yan. Gets niyo ako? So, do you think strategy to? Or plano ng ating presidente? Or else, concern lang talaga sa bansa itong si JPE? Kasi itong si JPE, matalino talaga yan. Mas dihamak na mas matalino pa to kay Robin Padilla. Diba? Or else, baka yung sinasabi ni JPE, ni Manong Johnny, is we must follow our 1987 Constitution, the rule of law, and the due process. Kasi hindi naman i-impeach itong si Sara Duterte without due process, right? Diba? Nagigets niyo ako? So, pwedeng sabihin ng INC na in favor sila, pero hindi nila pwedeng hadlangan yung impeachment laban kay VP Sara. Alright? So, yun po, mga minamahal. Anyway, madaling araw dito sa amin. So, hindi ko alam kung anong oras ko ito ma-upload. Baka makalimutan ko. So, pahingin na lang po ako ng likes. Yung mahalaga, likes. Tapos, comment kayo. Tapos, share nyo na din itong video na to. At don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more updates. Ingat, mga kababayan.